Naku po, eto mainit ang impeachment. Pero bago ho ang impeachment, mga bossing, dalawin muna natin si Harry Roque. Lahat na po ibinintang, lahat na po isinisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Magaling daw po kasi yung pamumuno nila ni dating presidente Rodrigo Duterte. Nagkandaletse-letse ang buhay ng Pilipino doon, ah. Di ba? Naalala nyo nung may pandemya? Sablay-sablay na si Duque. Pero ano, okay pa din daw ho. Ngayon, ito isinisisi sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Another achievement daw of bagong Pilipinas under Marcos Jr. Sinisisi ang presidente, sinisisi ang gobyerno ng Pilipinas kung bakit daw po ay ayan, mataas ang kaso ng HIV, no, sa Pilipinas. Lahat na lang isinisi, mga kababayan. Roque, ano ba talaga pakay mo? Pabagsakin yung gobyerno upang sa ganon, makalaya ka at mainto na yung paghagilap sa iyo. Tingin ko naman kahit pagdadakdak mo dyan, kahit ganong kalaking subo ng hotdog, ang isubo mo dyan, tender juicy man yan, o kung ano man tatak ng hotdog, hindi ka pa din makakalusot. Yan lang naman ho, mga kababayan, ang gusto ni Roque. Kaya po patuloy-tuloy, mga bossing. Kaya po patuloy ang paninira niya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kasi umaasa siya na kapag si Inday Sara Duterte ang nakabalik o ang naging presidente, kaso niya wala na. Yan ho yan, mga bossing. Kaya kahit anong pagpupumilit na pabagsakin, sirain ang gobyerno, gagawin ho, mga kababayan. Kahit na halata na ng sambayan ng Pilipino, puro kagaguhan lang ang ginagawa nitong si Roque. Kahit kitang-kita na po, mga kababayan, ng sambayan ng Pilipino na merong tinatakbuhan na kaso tong si Roque. Sabi tuloy ni Ma'am Chris Rose, achievement naman ni Digong, yung COVID pala. Buset akla. HIV cases sa Pilipinas tumaas ng 500%. DOH na nawagan na magdeklara ng National Public Health Emergency. Isinisi ni Roque sa gobyerno. Di po ba? Roque, ayusin mo na lang yung kaso mo. No? Wag kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Yung kaso mo, human trafficking, walang yan. Walang bail yan. Ipaliwanag mo na lang yung matagal nang tinatanong sa iyo, saan nanggaling yung kaperahan mo? Sabi ni Ma'am Lani Pontillas, pag si Roque ang hinaresto o hinuli, malamang ang sasabihin na naman nila, kinidnap. Anak ng timaklong na mga DDS yan. Sa pangunguna ni Kitty Duterte. Sinundan nung anak ni Tebes. Kada ho may inaaresto sa kanila, kada po may pinapasok sa kulungan, kinidnap daw po. Di ba? Si Roque, ano ang tawag dito kay Roque? Sabi nung ibang nag-comment kanina, gaynap daw ang tawag kay Roque. Kasi daw Becky. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na Becky si Roque. No? Kasi nga po, matigas at sintigas pa ng mga machong lalaki na gusto niyang ipataples. Tignan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Tapos pagbibintangan nyo, bakla? Hindi. Yung ganong katigas na boses, sasabihan nyo, bakla? Hindi. Mga kababayan, lalaking lalaki si Roque. Matigas na matigas ang kanyang boses. Di po ba? Roque, malabo mong mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas. Nakaback up ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang gawin mo, umuwi ka na lang, sumuko ka na lang. Ipaliwanag mo. Total, mayabang ka. Total, ipinagmamalaki mo na meron kang papeles, dokumento na magpapaliwanag ng pera.
Sabi ni John Doe, oh, ewan ko sa iyo, Mark, basta ako tingin ko, Becky yang si Roque. Hindi nga Becky yang si Roque. Sabi niya, oh, tingnan nyo, ang tigas-tigas ng pagkakasabi niya. Sabi niya, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Oh, yung ganong kalaking boses po ba, eh, iisipin natin na bakla? Hindi. Di ba? Oh, lalaking lalaki si Roque. Pag pinaulit pa ng lalaki, ay hindi, joke lang. Oh, di po ba? Ipaliwanag niya na lang. Tapos ang problema niya doon sa Congress. O tapos harapin niya yung kaso ng human trafficking. Ipaliwanag niya na wala siyang koneksyon sa Pogo. Ipaliwanag niya kung ano ba talaga at kung sino yung nahuli doon sa bahay niya sa Benguet. Di po ba? Eh wala ho, hirap po itong bakla na, ay bakla, sorry, hindi nga bakla, hirap nga po si Roque mga kababayan. Pero mo, paano mo naman idedepensa yung sarili mo na wala kang connection sa Pogo? Eh yung mga bank accounts mo nakita doon sa loob. Tapos etong si AR de la Serna, umamin na meron kayong joint account. Di ba? Yung mga papeles nyo na lalabas kayo ng bayan ni AR de la Serna, nakita din doon sa loob ng Pogo. Tapos wanted na in-check, nakita doon sa loob ng bahay mo. Paano mo ngayon ipapaliwanag na wala po talaga akong connection sa Pogo? Di ba, Roque? Ayan ho, lahat, asahan nyo po mga kababayan, lahat po ng magiging balita na negatibo, na hindi po maganda para sa bayan, isisisi ni Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. Para para baka makachamba siya eh. Chamba na lang po ang pinanghahawakan ni Roque, mga kababayan. Tignan nyo, pag yan na-aresto na, kapag kayan, iyak na ho yan, mga bossing. Sabi ni Chi, oh, haler, hindi ba dets? Si Roque. O, di ba? Lahat na lang ho. Baka ho kapag kayong pagka na-impeach si Inday Sara Duterte, sabi, si Marcos din ang may kasalanan yan. Lalo na po iyon, mga kababayan. Hanggang sisi lang sila kay PBBM. Sabi ni MCA Vocal Studio, ay naku Roque, may pag-asa ka pa sana kung matino ka. Eh hindi nga eh. No? Hindi nga. O alisin ko na tong si Roque, mga bossing ha. Tanggalin ko ho si Roque. Ngayon ho, pumunta tayo kay Baste Duterte. Anak ng tinapang si Baste Duterte, lahat naka-move on na ho, mga kababayan.